Pero ikaw mismo, Tonyo, feeling mo ba kulang yung summer mo kung hindi ka lumabas? Kung may opportunity ako makapaghubad sa beach, why not? Diba, alam mo yun? Kung as a hubadero. Okay. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Ang naisip ko na pwede natin pag-usapan, which is inspired by Lay Boracay, is yung summer sa Pilipinas or summer in general, meron bang pressure sa atin na pag summer, kailangan lumabas at mag-beach? Kasi yung Lay Boracay, naging ano na siya, naging parang tradition na siya, di ba? Pag Labor Day nasa Boracay. So, lalo na siguro in the past, na kailangan nasa Boracay ka pag Labor Day. But syempre, hindi naman lahat kayang pumunta ng Boracay. So, nagkaroon ng option, katulad nung ginawa namin na nag-La Union, kaya kasi may labor union. Tapos yung iba Puerto Galera, sila Nico. But in general, marami din akong kilala na talagang nag-beach, no? So, para may pressure ba na lumabas at mag-beach pag summer, lalo na pag Labor Day or even yung Holy Week? Ano ba yung opinion nyo doon? Nagkaroon na ba ng pressure sa atin na lumabas at mag-beach or mag-out of town pag summer? Siguro sa akin kasi I think it's parang culturally part na siya ng summer natin. Like as Filipinos, kasi mostly kapag summertime, yan din yung walang pasok yung mga bata, tapos yan yung chance na may long weekend for the adults na nagtatrabaho na pwedeng mag-leave dahil may long weekend, pwedeng extend yung leave na yon, so magdagdag ng ilang araw. So it's more chance talaga of people being able to distress, go out and have fun, punta sa beach kasi syempre summer naman talaga ang beach time ng mga Pinoy kasi dun maganda yung weather, dun walang ulan, dun yung talagang makakapag-enjoy. Syempre ang kalaban mo lang talaga is maraming tao kasi hindi lang ikaw yung may leave, hindi lang ikaw yung walang pasok, 'di ba? So parang sasabay ka talaga sa ibang tao unless pupunta ka na lang sa mga beach na talagang yung mga Virgin Islands pa, yung mga hindi pa kilala. Pero in general, ang pupuntahan talaga ng tao is sabihin nating Batangas, La Union, Baler, Boracay, sabi mo nga, at saka ano pa ba? Yun, yung mga common places, talagang puntahan siya. Kayo ba? Anong nyo dun? Take nyo dyan? Ano siguro? Opportunity kasi yun ng Pinoy na magpa-cool down or mag-cool off pag summer. Knowing na, ang tawag dito, 2 weathers lang naman tayo, 2 seasons lang naman tayo, tag-ulan and tag-init. So yun talaga. So tama din naman kasi siguro, yun nga yung maraming leave, bakasyon ng mga bata. At the same time, opportunity yun pakalabas para magpalamig eh. So, maliban kasi sa beach, siguro hindi din naman lahat is, yun nga, afford yung beach or too big person, no? Hindi naman lahat dakat person. Talagang opportunity lang lumabas kasi iba nagbabagyo. Yung iba talagang naghahanap sila ng malamig na lugar. And I think, nagkakataon lang, maganda din naman kasi yung bansa natin pagdating sa mga beaches. Mga beaches. Tuloy mo yan. Maganda yung mga beaches. Maganda yung mga beaches sa atin dito, di ba? Siguro, din eh. Kasi family namin, kinalakihan ko din na nagdadagat noon, nung mga bata pa kami. Kasi nga, ang birthday ng kuya ko, April. So sakto siya ng Holy Week, sakto siya ng tag-araw. So, talaga, lumabas. And for those kasi na, halimbawa, hindi nga afford mo lumabas or kahit wala naman sila sa dagat, they build naman yung own indoor pool. Diba? Yung iba, yung mga nasa kalye. Talagang tuwing summer, ganun talaga yung naging culture na ng Pinoy eh. Siguro, hindi lang siya siguro pressure na lumabas or gawin, pero parang
naka-incorporate na sa Pinoy na kapag tag-araw or tag-init, kailangan nagbabasa. Parang ganon, tingin ko. Mm-mm. I think Anong basa? I think yun Fiesta yung ng San Juan. correct, Songkran, no? Sabi nga nila, yung version natin ng Songkran is yung basaan ng San Juan. Bakit daw hindi San kayang Juan, palakihin? yes. Ba't daw hindi siya kayang palakihin na as big as Songkran? So, sabi ko, kasi fiesta yun nung isang santo doon sa isang lugar. Parang ang weird naman na buong bansa yung nagse-celebrate niya. But in any case, I think malaking factor nga yung bakasyon, tapos maganda yung weather, tapos may long weekend. Kaya very conducive siya na lumabas. But ang naisip ko is, meron bang pressure na lumabas? Parang, kayo ba, personally, feeling nyo ba nasayang yung summer nyo kung hindi kayo nakalabas or nakapag out of town during summer? Hindi naman. Kasi during the time na hindi naman nalabas, sa bahay lang ako noon eh. Oo, parang hindi, para sa akin hindi naman. Kasi parang ngayon lang naman din talaga nakakagala at nakakalabas-labas. Kaya ginagrab yung opportunity na yon. Pero yung mga panahon na halimbawa, hindi makalabas nga, parang hindi naman na-pressure yung mga tao sa bahay na kailangan mo igala. Depende siguro kung halimbawang, siguro siyempre, financially okay ba, may panggala ba, or sa sipag din. Parang kung may sipag ba na mag-ayos, mag-asikaso yung mga katauhan, lalo na kung family, na lumabas. Kung minsan, pag wala, pag nagkakatamaran, parang okay lang, din naman siya pressure. Siguro iba siyang perspective pagdating sa pamilya. Kasi kahit sa family, meron siguro introvert and extrovert eh. Meron talagang pamilya na mahilig gumala. Meron talagang pamilya na Okay. palalabas. Alam mo yun, yung very showy, especially now na ang social media is nandyan lang. Alam mo yan, may family na ganun eh, na dapat nakikita within their social media or timeline na dapat nakapag-beach sila, alam mo yun, nakapag-outing yung family nila, masaya yung family nila at that time. So, it depends siguro sa family. Kasi yung iba naman, okay lang sa bahay nagse-celebrate ng bakasyon, rest, ginagawa din naman nila na magpahinga na lang sa bahay. Siguro, aside from sa mga beaches, kung halimbawang kating-kating lumabas, siguro pinaka-option na nila is mag-mall. Labas sila as family, as a mall. Yun Okay. siguro. Pero yung kung isipin mo yung out of town trip or yung mga talagang malalayong gala, depende sa pamilya. Kung medyo introverted yung mga family, tapos parang nagkakatamara mag-ayos, lumabas, mga ganyan, hindi sila lalabas. So for me, in between, parang depende sa family. Sa amin side, hindi naman siya pressure. Pero ikaw mismo, Tonyo, feeling mo ba kulang yung summer mo kung hindi ka lumabas? Kung may opportunity ako makapaghubad sa beach, why not? Diba, alam mo yun? Kung as a hubadero. Okay. Kung financially okay, tapos may mga pictures ka, siguro yun yung extrovert part ng ng personality ko, di ba? Parang okay lang, parang hindi ko masasabing kulang kasi nangyari naman din sa akin yan. Pero yun nga, if may opportunity to grab na makalabas ka, kahit nga hindi mag-dive or maglangoy basta nakahubad sa beach. Ganyan. Okay Pero lang, for the past parang, 3 years, Tonyo, nag-beach ka ba for the past 3 years? parang nadidire-diretso na. Pero kasi hindi siya mga- pinlano. May nagyaya kasi Yes. siya, tama ba? Oo, Ah. hindi siya planado. Okay. Talaga, go. I-flaunt Ikaw, natin yung Panda. binubuhat natin. Ikaw, Panda. Ano kasi, yung nung medyo bata-bata pa, talagang for some reason, every summer, kami, it was a must talaga na the family goes out and go swimming. Specifically, go swimming in Pansol. Yung, may tinatawag kaming hot spring doon, tawag namin Jurassic Park. It's yung, isa siya sa mga pinaka-lumang hot spring sa Pansol na talagang mostly ang nandun ay matatanda. So, Totoo. yun yung every summer, walang palya yan nung bata ako. Every summer nandun kami. May one or two times kami pupunta doon. Parang yun yung highlight ng summer namin kapag
nagpansol kami. Kasi yun yung get together, yun yung pero hindi kasi mahilig. Hindi mahilig sa beach yung family side ng dad ko. Oo. So mostly ano siya, heated pool or mga hot spring kasi nga on the older generation sila gusto nila yung mga relaxing na ano. Eh di ba hindi pa naman uso nun hindi pa uso nun yung mga ano yung mga spa, yung mga Ah, heated resort, yung mga beachside resort na may heated pool, may Oo. ganyan. So dati talaga ang go-to lang is mga beach sa Pansol, sa Laguna, ganyan, sa Los Baños. So yun. Pero yun nga, yung sabi ko nga sa kwento noon before, after nung hindi na ganong ka-often lumabas yung family since alam mo na, tumanda na, tapos some of my lolos and lolas died na. Ang nangyayari na is parang kanya-kanya lang na kami ng alis. So parang ako personally, ang nagiging alis ko na is with office mates. Kasi sila na yung, relatively sila na yung palagi kong kasama. So, meron alam ko parang summertime nun, surfing kami sa Baler, tapos the following month Tingloy, sa may Tingloy, yung Masasa Beach na medyo ang hassle puntahan kasi papunta ka ng Batangas, Batangas Port, from Batangas Port, Mag-ferry pa. hindi siya ferry boat ride na mga 2 to 3 hours papuntang Tingloy kasi yung Tingloy, maliit na island lang siya. Medyo fairly malapit dun sa port. So, parang ako mas na-associate ko na siya na summer is sariling lakad lang with friends or workmates. Pero sabi nga nito yung kanina, iba-iba naman yung tao may ma-beach, may ma-dagat, may ma-bagyo or kung saan-saan. Ako talaga dagat person ako ever since. Mas pipiliin ko kahit ako lang mag-isa kung pag na-tripan ko, pwede na punta ng beach, ganyan. So, ikaw ba, Fitz? Pero ikaw, Panda, feeling mo kulang yung summer mo kung hindi ka nakapag out of town ngayon? Siguro ngayon hindi na. Siguro dahil mas marami na akong kino-consider. Unang-una syempre yung finances kung carry lang ba na mag-beach. Pag okay naman, edi time at sino mga kasama. And then pag goods din, di go. Like beach lang. Pero hindi na siya requirement for me sa summer. Siguro dahil nga meron kasi talagang time nung nagwo-work pa ako sa around 2015 to 2018 na literally every month may dagat ako. So parang natanggal ko siya sa sistema ko. Yun nga dahil nung time na yun parang every month may pupuntahan kaming somewhere na beach. Minsan nga may napuntahan pa kami Culebra Island yet. Tama, Culebra Island siya. Oh, okay. Tapos sa may Pangasinan. Tapos from Pangasinan, Dasol. If I'm not mistaken, Dasol yung pangalan ng place. So pag nasa Dasol ka na, pupunta ka sa port ng Dasol. Tapos yung island is around 3 hours boat ride din. So like isang single island lang siya. Tapos ang tao lang doon, nung pupunta kami, is kami lang. So ilan kami nun? 5 plus 3 taong nagtatao nung island. Kasi maliit lang siya. Pwede mo siya ikutin. Yun. So parang, yun nga, nung time na yun, talagang every month, may dagat kami. Tapos, parang na-wash out na sa system ko na required na magdagat. Kasi parang, nasanay na ako na, pwede naman ako magdagat anytime. Hindi lang summer. Ayun. Hindi ko rin nararamdaman na sayang yung summer kung hindi ako nakapag out of town. Pero, pag may opportunity, parang si Tonyo, ginagrab ko. But I remember kasi sa family namin, hindi rin siya naging tradition na mag-out of town pag summer. Kasi ang pinaka-main activity ng family namin when I was growing up was family reunion. Yan yung time talaga na yun, you meet up yung family nung father side.
Pero that's it. Kasi pagdating sa out of town and yung mga beach, Baguio, mga friends ko na yung nag-influence sa akin. And talagang nag-start siya nung college. However, nung nag-stop ako, nung graduate ako, dun siya nag-stop yung going out with friends. Kasi siguro work. Dahil I remember yung time na na-realize ko na wala nang bakasyon kasi nagtatrabaho na ako. So, dun ako I remember nagkaroon ako ng adjustment period na ang summer, hindi na siya yung time ng bakasyon. Time na siya ng work. Ang pinaka-ilulook forward mo na talaga is yung Holy Week na bakasyon. Tapos yung Labor Day nun, hindi pa siya big deal na kailangan mo lumabas. And I think doon ko naramdaman na, okay lang naman pala na hindi ka nag-out of town during summer. But recently, well, not really recently, but in the age of, sabi natin na social media, doon siya biglang parang napansin ko, nagkaroon na ulit ng desire yung mga tao na pag summer, kailangan lumalabas. Kasi wala kang ma-post online eh. So, parang nagkaroon din siya ng konting influence yung social media. Kasi parang kailangan maging, may ma-post ka, no? Kailangan mapakita mo sa mga online friends mo na nag-beach ka. So in a way, parang naging performative. Because... totoo naman. Totoo. Di ba? Oo. Kasi may friends ako na talagang naririnig ko na, I know, yes, summer, very conducive lumabas, etc. Pero yung words nila is, naku summer na, kailangan kong mag-post ng nag-beach ako. Kailan ba tayo mag-out of town? Alam mo yun, parang... Oo, lalo yung tatanda mo yung nag-trend siya yung kayak, yung crystal kayak sa Bora. Oo. Na parang every single person na nagbora kailangan mayroong kayak shot na nakaganon. Oo. Nakaganon sa kayak. Nakahiga doon. Oo, totoo. Higa, oo. May pressure na gawin siya, no? Because of social media, para nagiging, I would say, performative na kailangan pag pumunta ka dito sa lugar na to, kailangan makapagpa-picture ka dito, kailangan makapag-content ka, kumbaga, no? So, may mga kilala ba kayo na ganon, na ang reason kung bakit gustong lumabas, mag-out of town, mag-beach, or even pumunta sa isang specific na lugar is because parang kailangan ko mag-post na pumunta ako doon. May mga nakikilala ba kayo na ganyan? Ganon yung attitude pagdating sa pag-out of town? Wala? Akin wala. Wala kayong ganong friends? Ako lagi pinapauna ni Panda, pinapakiramdaman ko kasi. Akin wala, parang wala naman akong kakilala. Kasi nga, siguro sa age group din, siguro wala tayong age group or wala akong age group na nasa Gen Z level. I think, sorry ha, baka iba offend, baka cancel na naman si Tonyo. Yung bibig ko na naman. Hindi kasi tingin ko, yung rise ng social media, tsaka influencer or content creator, sabay nila yon sa kanilang batch talaga yon. So tingin ko, siguro more on their side, yung mga nagsasabi na, wala pa ako mapopost regarding summer or gusto ko ma-experience ito, ganyan. As a trentahin going 40s, going 40s after 5 years, mga ganyan. Yung beach or yung bakasyon kasi, parang yun nga, kasama na talaga sa itinerary na matulog. Parang hindi na alam mo yun, hindi na nakalagay or parang kung hindi man magawa tong isang bagay, bawa yung crystal picturing or kung ano man yung mga water fun activities, ganyan. Para sa akin okay lang. Kasi nga, kung tulog or pahinga, di pahinga muna. Ganyan, hindi mga naghahabol ng oras or hindi mo itatry lahat. Kasi may status ngayon halimbawa, financially okay, yung pwede mong subukan. Parang sa edad ko ngayon, mas pipiliin ko na lang yung mapagkain. Yung picture na lang sa beach, picture na lang sa Pero yung magwa-water activities pa ako or yung nasa mga trending, kahit may
enough finance ako for doing that. Parang sa food ko na lang i-explore. Para sa pagkain ko na lang ilalaan, parang ganon. So, sa akin wala akong kilala, siguro sa age group din, wala pa naman ako narinigan na para pumunta sa isang lugar para gawin tong trend na to. Parang ganyan. Mm. Pero Kumbaga, I agree yeah. kasi sorry. I agree kasi parang tama ka nga na parang it's an age group thing. Kasi sa atin ako at least sa group of friends ko, sa circle ko, hindi rin uso sa amin yung IG photo carousels or yung mga curated na pictures. Tayo kasi, or at least again sa group namin, photo dumping lang. Like random photos, kahit hindi pa maganda yan, kahit mukha kang kumakain ka, tapos huling-huli ka na nakanganga, tapos lalagay yung pagkain na, alam mo yun, yung very candid. Yeah, exactly, yun palang word na ko. Most of the pictures that we take are very candid and we really don't care kung magmukhang pangit siya or hindi. Kasi hindi naman natin kinukurate yung pag hindi natin in a way hindi tayo nag-storytell or hindi natin kinukurate yung photos na pinupost natin. Like ako specifically minsan ginagawa ko lang dyan. Maganda yung picture post. Isang buong album yan sa face. Dati, di ba dati una uso yan, yung parang wala nang check-check, wala nang edit-edit, post lang, kunwari, nag-night out kayo with friends or nag-beach kayo with friends. Tapos, the following day, post lahat. Kahit may mga blurred chat yan, post. Basta isang buong album, wala nang curate. Kasi, tama si Tonyo, parang more on the younger generation, on the Gen Z, Gen Alpha side, sila kasi they want a very curated IG post, a very curated carousel post na kailangan aesthetic yung photo, kailangan edited lahat, tapos yung edit nila is isang filter lang. Kung hindi man siya filter, copy-paste nung edit nung original, nung isang picture para nga naman magkakamukha lahat. Tapos, meron siyang parang ang tamang term is may vibe sila na kailangan palang ipakita. May specific vibe, like may specific color palette, like gusto nila teals or warms or cold colors, yung ganyan, or yung itsura ba na kala mo nagpa-party pero pag andon picture lang, tapos after ng picture back to parang cellphone na ulit, ganyan. Hindi yun hindi naman yun dig sa kanila. Gets ko yan, pero sinasabi mo. oo, kasi parang they're more of kailangan mapakita mo na nila sa picture na something is exciting, ganyan. Pero after matik ng picture, pag meron na silang pang-curate, wala na, naka-cellphone na ulit sila, tapos hindi na nag-uusap, which is sad. Kasi unlike sa atin na parang mostly sa atin, puro walang cellphone, iiwan sa isang lugar, sa tables, kwentuhan lang buong araw hanggang magabi, ganun. Wala lang. Daming sinabi. Isama na rin natin dyan yung mga popular na mga TikTok templates, no? Kailangan, the main reason why they go out or why they go to a certain place is for them to be able to do yung mga popular na travel templates or yung mga trending templates ng TikTok, no? I do remember a time na hindi ka talaga nagpunta sa La Union kung wala kang picture na nagsusurf. Parang gano'n. Ang wala pa rin akong picture na nagsusurf. Wala pa. Pero nakapag-surf ka na, Tonyo? Never. Never talaga, hindi never. pa. Ba't hindi ka nag-surf nung La Union? Or hindi ka ng opportunity? Tinanong ko nga silang dalawa ni Chan. Sabi ko, bakit hindi kayo nag-surf? Nandun na kayo sa area, di pa kayo nag-surf. Pag nandun ka na lang. Ulo, ako na naman. Ako activity. So, diba, I would agree. Ilakad or itulog or ikain. Parang ganon. I would agree, Panda. Pagkasama ka namin, mag-surf tayo. Kasi ang aga kasi noon alas 6, di ba? Morning talaga ang best time to surf. Paghapon kasi, either sobrang low tide or very malakas masyado yung current paghapon. Kaya prefer talaga morning. Kasi yung mga kasama namin, mga mahilig mag-inom sa gabi. Paano ka gigising ng umaga, di ba?
Oo. May itinerary nga kami ng Imoki Beach ng umaga eh. Dinner time pa lang, alam ko na hindi masusunod yun eh, ng alas 6 na umaga. Ayun, na alis drawing eh. pa din. Alam ko na kung ano pinuntahan nyo. Itulog Beach. Oo, hindi Imoki, oo. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. Yung recent version, nung kailangan meron kang surfing picture is, I think among Gen Zs then or even yung mga younger generation is hindi ka talaga nakapaglaon yon kung wala kang picture nung 7-Eleven or wala kang picture na nag-party Yes. doon sa Flotsam. Sa Flotsam, ganyan. oo. Oo, di ba kailangan may picture ka doon. And I've seen some people nung last time na naglaon yun tayo, hindi yung recent, na may mga naririnig ako na tara, pasok tayo, mag-picture tayo sa labas na tayo kasi ang daming tao. So parang naging requirement na pumunta doon para magpa-picture lang. Tapos lalabas na sila kasi, well, totoo naman, ang daming tao. But again, the effort to go there was for them to have something to post online na nanggaling sila doon. And kung papalakihin nga natin siya, zoom out, is parang nape-pressure or ang main desire para mag-out of town during summer is for them na makapag-post na nag-out of town sila. Kasi For content. for content, parang feeling nila siguro hindi kompleto yung summer or nasayang nila yung summer kung hindi sila nakapag-out of town. Sa atin, siguro among our circle, hindi na nga masyadong importante na ma-capture yung mga moments, no? Ang importante is na-enjoy mo yung moment. Yes. And nung tinitingnan ko kasi yung mga pictures ko dun sa recent na La Union namin kasi hindi pa pala ako nagpo-post masyado nung tungkol sa La Union. Ang pangit ng mga photo dump ko at doon ko na-realize na nung umpisa lang ako nagpicture, tapos no later on, nung nag-e-enjoy Nawala na sa isip mo, no? Oo, hindi ko na naisip. Parang day 1 lang lahat ng na-photo dump ko. Wala na yung day 2 and day 3. Hindi ko na naisip na mag-take ng picture or whatever. So sabi ko, I think nag-enjoy ako kasi hindi ako nag-isip ng pwedeng Naka-cellphone masyado. Oo. Kasi di ba, Tonyo, may plano pa tayo yung TikTok template na nagta-transition from Manila to Wala Boracay. na. Wala na rin. Drawing oo. din siya. Actually, ako rin nag-isip din ako ng mga pwedeng i-content para, alam mo yun, may ma-post man lang. Katulad yun sa Boracay, pinlano ko yun yung mga short videos ng mga kinainan. Pero ito sa La Union, meron din akong something similar na naisip, pero hindi ko siya nagawa. Unlike yung ginawa napanood nyo na ba yung shorts ni Nico? Nung lahat ng pinuntahan nila sa Galera nung So, Ay, sorry, hindi ganun pa ako din siya nag-check ng mga post. ng mga stories. Oh. Hindi ko pa nakikita yung PowerPoint niya. Hindi, pero kasi although hindi naman si Nico, yung isa niyang friend, yung transition, yung mga iba't ibang places na napuntahan nila, yung naka-Gen Z selfie, tapos nagta-transition, yung pag-create ng ganong content, it's something that you plan. I do have friends na kapag yung mga, lalo na yung mga out of the country, naisip na nila kung ano yung mga templates na gagamitin nila para hindi nakakalimutan. Alam mo yun, yung kailangan na meron kang airport shot na tatakbo ka para yun yung pan-transition na pagbagsak mo, nasa beach ka na, yung mga ganyan, di ba? Kailangan siya planuhin And yeah, I would say na nothing wrong with doing that, but I think nababawasan yung meaning nung experience kung yun yung nagiging primary purpose mo para mag-content, kaya ka lalabas, kaya ka pupunta doon kasi gusto mong ma-post yung ganun template and
dapat kasi secondary siya. Ang primary is, of course, spending time with friends, bonding, etc. No? Unless, So- siguro unless na lang if making contents is part of what you do on a regular Bread and basis. butter mo. Bread and butter mo. Yun, pag ganun, okay lang. Kasi if yun talaga Trabaho yung purpose siya. ng pagpunta mo Oo. Trabaho siya, oo. Pero, I think siguro, I would just account it to different eras. Kasi talaga yung era natin is we go out to have fun. Pero, the younger generations, they go out to curate, to show people na ganito yung ginawa ko. So parang, siguro lang, yung difference lang din sa mindset ba? Kasi talaga mindset natin, kaya tayo lalabas kasi we want to distress, we have to have fun, we want to explore, 'di ba? Parang sa kanila, it's more of they want to make posts that are relevant to their time na kailangan mapakita yung hindi naman siguro affluence. I'm not gonna say it's affluence, pero I would say mapakita nila in a creative way. I think that would be the better term. Parang they're more on the creative side of social media kasi gusto nila palaging maganda yung pagkaka-present ng mga bagay in a photo journalistic way, parang gano'n, di ba? Parang photo walkie way na pag-post ng travels and all. Ayan. Yeah, siguro no, kanya-kanya nga rin siyang preference and na-realize ko na maybe yun yung nila, yun yung idea nila ng fun, yung being able to curate or being able to create content. Yun na yung nagbibigay sa kanila ng satisfaction sa bakasyon. Kasi probably sa atin yung makapag-chill na makatulog ng mahaba, yun yung para sa atin satisfying or masaya yung bakasyon kapag wala tayong routine or pressure na gawin yung mga bagay-bagay. Kasi yun nga, nakatulog tayo, nakapagpahinga, walang iniisip na trabaho. Yun na yung pinaka-purpose ng bakasyon. But sa iba, probably ang meaning nila or ang idea nila pag sinabing bakasyon, ang bakasyon, it's time for me to go out, take pictures of these places, show online yung mga naging experience, to tell online yung mga naging experience ko. So parang yun yung naging definition nila ng going out, no? I guess at the end of the day, it's about you putting meaning dun sa ginagawa mo, di ba? Para saan ba tong pag out of town ko? Is it really to just relax, chill, bond with friends, or is it me satisfying yung curiosity ko na mag-explore ng mga bagong lugar, or is it me trying to keep up with the trends na makapag-post online, no? So depende na rin. And I would say na wala na lang basagan ng trip, no? Yes, basagan. totoo. Walang basagan ng Oo. trip. Oo, kung ano-ano lang. But I think ang kailangan maging mas conscious tayo is kapag napipilitan na tayong gawin siya kasi feeling natin kailangan natin siyang gawin, no? Of course. So kung hindi na siya kung performative na siya or we're just doing it for the sake of doing it. Kasi pwede naman talaga lumagpas ang summer na hindi ka nag-out of town di ba? Di ba? Hindi naman kailangan lumalabas lagi. May mga low-key summer naman na kailan ba kayo huling nag-summer na hindi talaga kayo nag-out of town as in zero? Siyempre hindi kasama yung pandemic dahil lahat tayo nasa bahay noon. Yan. Ngayon Kailan pa yung lang pinaka-last? ata, I think. Ay, hindi. Lumagpas din pala ako last time. Wala. Parang before pandemic, wala. Parang every summer, meron din ako talaga lakad. Unintentionally naman. Like, yun nga, dagat lang, ganun. Si Tonyo yata. Ikaw meron. ba, Tonyo? Ay, hindi. Si Tonyo parang yearly din eh. Marami. Marami. Siyempre, kahit before pandemic, di naman ako palalabas. Nung nakilala, tayo, 2023. Tapos nito recent, sila Vince. So, recent lang yun. As in, recent lang naman ako nalabas. So,
Parang, Pero before the pandemic, as in every year din ba nag-out of Bihira. town ka? Hindi, bihira. Bihira talaga. Wala So akong- there were wala akong summers maalala. talaga na hindi ka nag-out of Oo. town. Hindi ako hindi ako, nakiki-aircon na lang ako sa kapitbahay. Paano, nagyayaya ako mag-dive, ayaw sumama sa akin, pero si buong taon, nasama. Ayan, na-brought up na naman siya. I think malaking factor din yung finances sa pag-out of town because I remember the time na talagang nag-out of town ako during summer was nung time na nakakaluwag-luwag na. But looking back at those years na hindi ako nag-out of town because may constraint sa finances saka sa budget, hindi ko rin masasabi na nasayang yung summer ko. Because I made the most out of what I have. Kasi ito yung tipong summer, yun nga, masarap lumabas kahit na pumunta sa mall. I would say, Yes. lumabas ka pa rin. But more than that, kumbaga sa barangay, may mga sports fest. So, yung tumambay sa court sa barangay, di ba? Makita mo yung mga childhood na kalaro mo, nandun, kwentuhan, habang nanonood kayo kung ano man yung laro. I think that's also a meaningful way to spend the summer, to reach out to mga friends na hindi mo masyadong nakakahalubilo. So not necessarily going out, but maybe asking them to meet up for coffee, etc. Since it's something na mas madali gawin during summer nga dahil maganda yung weather, may maraming mga long weekends. Kumbaga yung sa Holy Week pa lang yung bisita iglesia. I remember diyan ko din nakikita minsan yung mga old classmates ko, nakakasabay mo sa simbahan, pagbisita iglesia, di ba? I think hindi sayang yung summer mo kung hindi ka nakapag out of town. I do remember days. But in recent years, I think, excluding the pandemic, I've been going out every summer. Not because I feel na kailangan ko, but most of the time, may nagyayaya kasi. And ako, na madaling mayaya, napapasama. Ngayon, ang kalaban natin ngayon is schedule. No? Lalo na kung mayroong sabay-sabay na yaya, doon mo kailangan mamili kung kanino ka sasama. Yes, true. Di ba? Siguro last question na lang. Paano mo masasabi na naging masaya and memorable and worth it yung summer mo? Siguro Wala. nakapag-rest ka. Kapag nakapag-rest. Kasi syempre, during the summer, yun nga yung maraming leave. Yun yung at this point at this point of my life, yung pa nakapag-rest ka nga. Siguro I would say, siguro kung pag yun nga, pag may bago kang na-discover na lugar or ang tawag dito, or nahatak ka, good thing yon. Pero priority talaga siguro during the summer. Parang sa buong 12 years of you working, yun na may mahabang pahinga mo. Yung Holy Week, Labor Day, diba? Parang mas didikit pa siya sa weekend. I think sulit naman ang magiging summer kapag nakapagpahinga ka at nakapaghalo-halo. Yun. Nakapaghalo-halo. Yes, halo-halo. O nakapaghalo-halo ka. Ayan. Siguro, ayun. Or something called is to satisfy your lang din. Or ma-refresh ka lang. Parang di rin talaga siguro ako sa pagkain na. Parang siguro I enjoy maliban dun sa labas natin yung pagkain. Kasi parang first time ko kumain ng Mango Mama. Naalala niyo yun? Sa Boracay. Siguro something to feel cool during the day. So leaning siguro ako sa rest and something new sa pagkain na swak sa summer siguro. Okay. Ikaw paano mo masasabi na na-enjoy mo yung summer? Ano probably yung nangyari kaya mo nasabi na nag-enjoy ka nung summer? Ako siguro very basic lang. It's one, tama si Tonyo. One is nakakapagpahinga. Nakapagpahinga in a sense na kahit hindi siya full na comatose ka ng ilang araw na natutulog or kahit hindi naman ganon, rest as in nagkaroon ka ng downtime sa stress sa work, stress sa family, ganyan. So, nakapag-unwind ka, kumbaga. That's a good way to define rest. And then, a second one is
na-spend ko yung time with people that I value to do stuff like mga simple na food trip, simple na joyride, yung mga long drives, ganyan. And then also, kung nagkaroon ba ng mga random stories na pwede natin makonsider as core memories. Diba? Yan yung mga bagay na iniisip ko. I would agree doon sa sinabi mo. So to put it simply na I would say na na-enjoy ko yung summer kapag nakapag-create ako ng isang core memory for that summer. No? Something that would define, not really define, someone that, an event that would make me remember that specific year nung summer. Yes. And it doesn't really have to be travel, no? Mm-mm. Sometimes it's as simple as discovering a new restaurant, 'di ba, within Metro Manila, or trying a new dessert na naging core memory, or even isang gabi na kapihan na sobrang saya nyo na magkakaibigan na naging core memory mo siya, na after many years lagi mong babalikan yung one time na nagkape kayo during this time na summer. Init na init kayo, naghanap kayo ng coffee shop na ganito, tapos naging core memory siya. So, that's what would make me say na nag-enjoy ako ng summer na yun. Kapag meron akong core memory na nabuo for that season. So, yun yung sagot ko dyan. And for this summer, definitely marami akong core memory. Sa dami na nangyari ngayong summer. Ayan. Marami talagang core memory ngayon. Oo. Ayan. Pero favorite ko yun sa escape room. Exactly. Actually, isa nga yan sa core memory ko, yung ating mga na-discover natin sa sarili natin nung tayo sa loob ng escape room. Di ba? Fight or flight response talaga. Oo. Mas nakilala natin yung ating Kinukuha ka na ni Lord. Oo nga. And I guess that's a sign na mag-end na tayo. So maraming salamat sa mga nakinig at nanood nitong ating episode na to. So kung meron kayo suggestion na topic, i-comment nyo na lang sa either sa YouTube or sa Spotify kung ano yung gusto nyo pag-usapan namin. And hopefully it's something that we can consider for our next episode. So maraming salamat, Panda and Tonyo. And mag-subscribe Thank you. kayo. Yeah, i-share nyo tong podcast na to sa mga friends niyo. Okay, so And also, happy summer. Mag-beach lang, mag-beach at magagala. Enjoy your last stretch summer. na, no? Oo, Yes. last Last few stretch weeks na. na ng summer. Ayan. So, Ito goodbye. tagpulan na ulit. Oo nga. Bye. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.